Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, deliberasyon para sa 2025 national budget sinimulan na sa Kamara. Kauna-unahang Coast Guard drill sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam gaganapin sa Manila Bay. Dating kapitan sa Lapas, Iloilo City, patay sa pamamaril. Dengue cases sa Bicol tumaas ng 40%. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinimulan na ngayong araw ng House of Representatives ang deliberasyon ng proposed 6.352 trillion pesos na national budget para sa fiscal year 2025. Ito'y matapos ipatawag sa Kamara ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na mangunguna sa paglalatag at pagtalakay ng nasabing pondo. Binubuo ito ng Department of Budget and Management o DBM, Department of Finance o DOF, National Economic Development Authority o NEDA, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at iba pa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kinakailangan na ang naturang budget ay mapapakinabangan ng mga Pilipino, pangunahin na ang mga nasalaylayan. Ipinaliwanag pa ni Romualdez na ang national budget ang siya ring tutukoy sa policy direction para sa ekonomiya, social equity at maging sa usaping pangkapaligiran. Magsasama ang Pilipinas at Vietnam sa kauna-unahang Joint Coast Guard exercise sa Manila Bay ngayong linggo bilang parte ng commitment na patatagin ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Matatandaan sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hanoi noong Enero, nilagdaan ng Manila at Vietnam ang dalawang agreements para sa kooperasyon ng Coast Guards para mabawasan ang mga insidente sa South China Sea. Dumaong ngayong araw sa Port of Manila ang 90-meter ship CSB 8002 ng Vietnam para sa 5-day port call. Magsasagawa ito ng training and exercises sa search and rescue and fire and explosion prevention. Kasama nito ang BRP Gabriela Silang ng Pilipinas ngayong Biyernes ayon sa Philippine Coast Guard. Patay sa isang pamamarilang 75 anyos na dating kapitan sa Lapas, Iloilo City nitong Lunes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Ernie Poral na dating kapitan ng Barangay Ingore ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon, galing palengke ang biktima nang barilin ito ng riding in tandem sa ulot katawan dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng pulisya upang mahuli ang mga suspects sa nangyaring trahedya. Nananawagan ng Department of Health o DOH sa mga residente sa Bicol Region na ugaliin ang 4S strategy para labanan ang 40% na pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon. Sa report na inilabas ng DOH, may naitalang 715 dengue cases sa Bicol mula January 1 hanggang July 13, 2024, samantalang umabot lamang sa 512 ang mga kaso sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa DOH, posibleng dahilan ng pagtaas ng mga kaso ang pagdami ng breeding sites ng dengue-carrying mosquitoes dahil sa tag-ulan. Ang 4S strategy ay binubuo ng mga sumusunod: search and destroy mosquito breeding grounds, self-protection measures, seek early consultation, and support fogging or spraying in local hotspots or outbreak areas. Dagdag ng DOH, kailangan ng mas mataas na stakeholder engagement at partisipasyon sa komunidad para sa pagpapatupad ng dengue prevention and control program. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.